husay nung Ashtin. Yes. Sobrang natural. Yes. Is that the reason why she was cast? Yes. Ang atake nyo ngayon sa mga palabas nyo, very pelikula. Yes. Like, very pelikula. I was so Yes. surprised. And then, so I also watched Amance, first episode, which is just last night. And I was like, puta, kaya to hit. Ang husay nung Ashtin. Yes. Sobrang natural. Yes. Is that the reason why she was cast? Yes. Boss Vic really fought for her. Actually, there were two, may mga nag-audition, may mga picks yung ibang VAA to be JJ. But Ashtin really nailed her audition. And then, nung na-recommend ko kay Boss Vic, may parang, pa sila kung sino talaga, but Boss Vic fought for her. Wow. So, and yun na nga, sinabi ko rin naman na, siya talaga yung nakikita kong JJ. And the reason, siguro yung hindi lang alam ng mga tao is, maybe she got the role because she's good in the audition, but no, she worked hard for it. Meaning she was already an actress since 2016. Ilan taon lang siya nun? So 25, 26 siya ngayon eh. So mga 16 years old. Oo, ganun. So in other words, to be able to get that role, she had years of hard work, of rejected diba? Parang rejections. Nagpipa pa nga yan. Yeah, nagpipa pa yan. Diba? Naglits pa siya. So, in other words, nahasa siya. Nahone siya. Hindi inabot na parang ganyan hindi lang. inabot na parang ganon. Kaya nag-resonate ako sa kanya kasi ganon din ako eh. I also worked hard for this. So that's why it was really a joy working with her kasi alam niyang blessing ito. Alam niyang hindi to binigay sa kanya on a silver platter. I love Ashtin. Is she nice? She's nice. I would love to meet her. Yo. Kasi I didn't really care. Kasi syempre, hindi naman ako nagla-love team, diba? And it's super trending yung show. Like, super trending siya. But when I watched her, I was like, very rare. Sorry. Sorry sa mga ibang artista, pero very rare ka na kasi makita ng ganong klaseng natural. Yung parang, dinirect ba talaga to? Kasi parang, yung bawat bato niya, yung hinga niya, yung parang, pero, I mean, siguro, the reason din, syempre sikat din yung, what? Was it a book? A Wattpad? Wattpad. Sikat din yung Wattpad. So, meron na rin talagang, built-in audience. may audience na. Nakatulong din naman yun. Pero make or break kasi siya, diba? Yes. Kasi pwede kasing pag sobrang pangit ng casting, tapos awayin ka rin nila. Yes, saka kung hindi na-follow yung nasa book, aawayan ka din. Kung binago yung kwento, may mga ganun eh, mga na-disappoint yung mga fans eh. Wala ka namang binago. Well, syempre, di ba, iba naman yung, iba yung form ng literature, iba yung visual medium, iba yung literature, right? Sa literature, ilang chapters yan, mga 135 chapters, tapos kailangan mo isiksik into like 16 episodes na parang 45 minutes each lang. Syempre sa book, tayo ang director pag binabasa natin. Yes. Iba yung na-visualize natin, kumbaga yung thoughts ng characters na narinig mo, tapos ito yung na-imagine mo na magpo-portray. So gets ko yung gano'n, kasi nakapag-adaptation ako nung before, yung Just the Way You Are adaptation yun, yung itong Rain in España adaptation. Justin, Patrick, May, Kat, James, Vince. sorry, ano nga yung Vincent, Kat, and James, pero online na. Yeah, online yun na meme, yung Just the Way You Are, Wattpad yun na The Bet, and then yung The Rain in España, Wattpad din. Yes, So, yes. medyo itong nung pumasok ko sa Amance, more of alam ko na yung parang, kahit pa paano, gets ko na yung formula. And yun naman yung nagugustuhan ko rin sa Viva. Alam nila na ayaw ng audience baguhin yung kwento. So, minsan kasi, di ba, minsan, pag nagsusulat ka kasi ng Wattpad, per chapter yung pagsusulat eh. Hindi naman yun sinusulat ng mga writers na parang alam na nila yung ano mangyayari. Yes, So, yes. minsan, kapag ilang chapters, parang parang hindi katulad, parang umiba yung kasi bakit napunta dito? Marami kang mga tanong na iba, ganun yung tinatanong mo pag visual medium. So, ang maganda sa Viva, wag nating baguhin. Ano na, as is where is? As is where is. Pero of course, may mga limitations. Yeah. Minsan sa budget, minsan sa, hindi mo naman nako-cover lahat kasi nga mahaba yung sa book. So ako as a director, ang inaano ko lang is yung spirit, kumbaga yung soul ng eksena, na-capture ba niya? It may not be the same, pero kung ano yung feeling mo nung binasa mo yun, or anong at least nakuha. Pero direct for Amance particularly, syempre, hindi man ako, tambay din naman tayo sa social media at nakikita rin natin yung
meron ding, syempre may love team. Parang Yes. dalawang love team kasi siya, Ash diba? bin and Ash dress. Tapos parang medyo nag-aaway. Parang may, Oo. anong paano? How do you, kasi syempre kahit paano, I'm sure natatag ka at one point. Yes. How do you navigate that? Mahirap. Minsan ako yung nababash. Ba't ka nababash? Kasi minsan akala nila pinapaboran ko yung isa. Tapos minsan naman akala nila nagsishade ako sa isa. Kasi minsan parang may naalala ko, nag-tweet ako na parang tigilan nyo yung katoksikan nyo. Magkaibigan silang lahat sa set. Yung parang ganun. So parang ini-invalidate ko yung feeling sila. May mga ganun eh. So hindi ko yan alam talaga. May mga ganun pala. So kasi first time kong maano na sobrang rabid yung mga fans. But ako naman, dahil sa experience ko sa teleserye, yung minsan kasi doon na yung mga relationships pag pinagpipit na, yung mga supposedly rivals. Oo. Doon na yung relationship eh, kasi parang may mga nagsususol din eh, na parang ikaw, mas magaling ka dyan, mas may mga ganun mga na-experience ako na based on hearsay, minsan sa mga teleserye, na may mga rival characters. So yun naman nasabi ko na yun sa mga artista prior pa lang, na talagang ipagpapapit kayo dito, ready na ba kayo? Kailangan hindi masira yung friendship nyo. Huwag kayo makinig sa noise. Kumbaga, focus on your relationship, on what you have right now. Sana nasunod. Hindi ko alam kasi hindi na ako yung director eh. So kumbaga, but nung nag-work kami, okay lahat sa set. It was okay. They were very supportive. Kung alam lang nila, minsan kasi like pinagpipit minsan si Andres tsaka si Robin. But before si Andres pa minsan pinapasakay niya si Robin sa kotse niya, hinahatid niya, nagbabonding sila. Si Robin really looks up to Andres as a kuya. Robin is younger than younger kasi si Robin and Andres. So he really looks up to him. They really bonded. So minsan si Andres nag-invite yan ng basketball sessions with the boys. Hindi lang mas social media si Andres. Kaya hindi nakikita. But how is it working with Andres? Because like he grew up in, diba? He grew up in front of everyone. I was so nervous pitching to him kasi I had to pitch the concept to him, and before that I found out na marami na palang na-reject na concepts yung family nila. Oo. So oh my god, pang third concept na yatang ipipitch. So parang kailangan mo mapapa-oo mo siya. So I was really nervous. At the same time, diba, I worked with Aga before sa all my life, but he actually didn't remember me. But syempre alam kong big star siya noon. He was the Aga Mulak nung panahon yun. So he was there. He was there during the pitch. Kahit na may sinut yung uninvited. Nag-zoom talaga siya. Nandun yung mommy ni Charlene. Andun si Charlene. So that was nerve-wracking, but I was really surprised when they said yes. But how is it working with him? Working with him? Kasi hindi ko sure kung yung character, I didn't read the Wattpad. Was he really parang Inglesero yung character? Yeah, Inglesero talaga yung character. Okay. But ako kasi, ang formula ko, kasi usually I'm assigned to newbies eh. For me talaga, nag-work talaga pag nila-launch mo yung newbies kapag if they're not they're not cast against type, tama yung term ko. Parang hindi dapat, kung ano sila in real life, sana mas parallel sa buhay. Parallel yung characters. You don't cast against type. Like for example, ikakast mo si Andres sa isang napakahirap na basurero. The driver or parang hindi yan magwo-work. Construction worker. So kahit sa Zoomers, inano ko naman to kahit sa mga Zoomers, creative producer lang din ako doon. At sa mga past projects ko, una talagang is kinikilala ko na muna yung mga artista. One-on-one, what's your interest? Like it's sa auditions ko sa Amanse at sa ibang shows ko, hindi ako diretso kaagad sa parang script reading agad. Ano muna, what's your interest? What do you do for fun? What makes you laugh? What makes you cry? Mas ganun muna. Anong personality mo? Ano ka sa barkada? Parang reality show. How about, parang yung immersion? Immersion kasi para alam ko na yung character, kailangan kong i-base doon. So, in a way, may adjustment kaming ginawa sa character ni Andres na parang kahit papaano sana mas more of English speaking yung roles. Right. And then, eventually, he's a really a baby boy in person. He's a really good kid. He's sobrang niya. So, kaya medyo hirap din for him sa start kasi yun, hindi mo na mababago character na yun ng Wattpad eh. Oo, correct. So, kailangan hanapin mo yung kung ano yung kung saan siya, kung ano yung bad sa kanya. Kasi bully siya eh. Yes, saan siya bully, 'di ba? Yes, So yun. And thankfully naman ang gusto ko kay Andres, nag-research siya, he really read the book. He really was really focused in the workshops. He had one-on-one workshops.
outside the group workshops. And then, talagang yung Tagalog niya, minsan nga nag-i-insist siya mag-Tagalog. Ako na magsabi, hindi, English mo yan. Hindi, direct, Kasi kaya baka ko hindi yun. maging sound natural. Kaya, yun yung inaano ko. Pero minsan siya na mismo, direct, pwede bang itagalog ko na to? So, yun, hindi ko siya naramdaman. Ito pala yung gusto ko sa kanya, na ayoko na i-compare sa iba. Even if it's like a showbiz royalty because he's a son of like two superstars, hindi mo yan mararamdaman sa set. Isa lang yung kasama niya sa set, yung driver na /PA. Wala siyang arte kung matagal siyang naghihintay. And at the same time, yung kissing scenes, ang daming kissing scenes sa Amans eh. Usually kasi pag mga ganun, ayaw magpa-kissing scene, ang daming mga, ayaw mga kasi masisira yung image, mga ganun. Ayaw magmura. Kasi ang daming mura ng character ni Kiefer, di ba? Ang daming mura, ang daming bully, yung parang, pag natin gawin to, masisira yung image ko. Wala akong marinig na ganyan sa kanya. And kudos also to Aga and Charlene. Kasi hindi, yung ibang celebrity parents, alam ko kung grabe yung hold nila sa mga anak nila. May isang celebrity parent akong naka-meeting before na ultimong donut ayaw ipakain sa anak niya. Kasi tataba ka. Parang ganon. Tapos gaganon na lang yung anak. Yung parang, walang ganon si Aga and si Charlene. They really gave the kids freedom. Para kay Aga kasi parang narinig ko siya, parang diyan siya matututo eh. Ngayon kasi parang before that kasi may sitcom sila, The Purse Family. Kasama na si Aga at si Charlene. Parang gusto yata ni Aga na parang yung kasi wala kami kasi para matuto ka, maano ka kung ano pagkakamali mo, matutunan mo on your own. The way na ganun din naman sila natuto. Totoo naman. And Kumbaga hindi sila na baby nung araw. Yes, kaya nga ako talaga sobra akong na-surprise kasi ito hindi ko alam kung alam to ng audience but so first week syempre first episode, second episode, pagdating ng third episode, biglang nag-DM sa akin, Aga Mulak, sa IG, biglang direct, can I call you? Habang nag-shoot kami. Sabi ko, oh my God, bakit kaya? Nakakakaba. Tapos tumawag lang siya para magpasalamat. Kasi hinintay daw talaga niya na 2 episodes kasi gusto mo niya makakita ng baka may mali. Kasi di ba creative din si Aga eh. Anong gusto niya, anong wala daw talaga. So hindi na yung etchos kasi umabot ang third episode eh. So parang sobra siyang nag-thank you. Ang ganda, ang galing-galing. That's so nice. Yun. Tapos yun pa yung araw na nag-shoot kami sa Subdivision. Subdivision pala yun ni Catherine. Tapos parang gusto namin kasama niya sa bench. Tapos gusto namin mag-hi hello lang. Pumupunta, nag-doorbell pa kami kasi para mag-hi hello lang. Parang, kay Catherine Bernardo? Oo, sa bahay niya. Tapos parang siyang bata lang na parang giddy. And then yun na nga, nung ang laki sa bahay ni Catherine na ako, parang laking mansyon na parang daming building. Tapos sabi ng guard, so wala si Catherine dito. Chucho. Tapos waiting namin, sabi ni Andres, direct nandyan yun. So, ganun ba ginagawa nyo? pag unplanned, unscheduled. But anyway, so yun. So si Shobe, yung manager ko ngayon, manager siya ni Catherine. Kaya sinabi ko kay Shobe, sabihin mo kay Catherine na nag-doorbell kami sa sa bahay niya ni Andres. Tapos yun na nga, yung kinikilig siya. Alam ba ng mga fans to na crush na si Catherine? Oo, hindi ako sure. Pero nakikita nila yung parang kilig ni Andres nung nag-bench fashion show. Yes! So nag-trending nga tayo. Correct. How about naman si other Robin, for example? Robin, I love Robin. He has it. For me, he has the X factor. Actually, I've been watching him since, what was his BL? Yeah, yung Sagigal. Yung kay Easy, di ba? I've been watching him. I wanted to cast him for my film, yung sa Korea. Si Jason Paul yung manager niya. Laksamana. Laksamana kay JP, Laksamana siya. Ang ano ng story niya, kasi he really wants to be an actor. So, Jason Laksamana is a director from Pampanga. Yeah. So, he also manages talents like Alamat. Mga locals, Pampanga locals. Nag-DM talaga siya kay Derek Jason. Siya yung nag-DM talaga na gawin mo akong artista, bigyan mo ako ng chance, gawin mo akong artista. Marami na siyang diniem mo lang pumapansin. Tapos si Derek Jason napansin siya. Tapos the rest is history. Pero how do you see him as an actor? As an actor, he's very charming. Yun talaga, he's very charming, he's very raw, he's very hardworking. Syempre yung mga masyadong, minsan ang sakit niya minsan over-preparedness. Yung masyadong nagpre-prepare, na minsan kasi pag over-prepare pa, tapos iba pala yung gusto ng director, nahihirapan ka lang baliin. I see. But, ano naman yun, mga dahil lang yun sa baguhan ka. Oo, tsaka bata pa eh. Bata pa eh. At least nag-prepare. Rather than hindi nag-prepare. Exactly. Mas gusto ko na mag-prepare kasi hindi prepared. But, on the set is just really a baby boy. Gusto ko nga siyang makast sa isang character na hindi naman siya bully.
Ba't Kasi, ang bago niya ba? Di ba may bago ganun siya? din siya, yung parang seductive din. Hindi, dun sa BL niya hindi siya nagsiseduce. bully. Yun nga eh. Gusto kong, kasi yun yung nakita ko sa nag-audition, baby boy. Yeah, yung parang, yung purity. Parang alam mo, parang ang lakas makawazile. Yes. Mas Diba? wazilay siya talaga in Diba? real life. Kaya nga sabi ko siya, ang hirap lang kasi mag-post kasi sometimes pag nagpo-post ako na nag-name drop ako ng mga tao, parang feeling nila may gagawing project or something. So, I stopped doing it na. For many years. For example, nagsabi ako na, for example, kasi sa K-pop world ako before, Yes. parang ako na example, I love, let's say, this group. Kailan po ang concert? Dalhin na yan, ganyan. Tapos parang nagkakaroon ng expectations na, uy, baka may ganyan. Ngayon, nung nasa showbiz na ako, nagdidirect na, pag nagaganoon din ako na parang baka naman, ganyan, bigyan ng project. So, gustong-gusto ko siyang i-post before, na parang, shit, parang for me, parang, parang Robin Angeles, that's the tweet. Or parang ganyan, kaya lang, maway sabi ng mga tao, parang alam na nila.